Magandang araw sa inyo lahat mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ito. Ang Israel ho na isahan yung mga Hezbollah na kalaban nila na dyan po sa Lebanon. Di ba? Noong mga nakarang araw, lagi silang binobomba-bomba nito. Alam niyo naman, pareho ng layunin ng mga yan at ng mga Hamas. Lusawin sila sa balat ng lupa. Now, ang pinaka-recent naman po, itong mga kalaban nila sa Lebanon, yung mga pagers, noong isang araw, nagsisabog. Tapos kahapon naman po, ito hong mga walkie-talkies. At kung mapansin niyo diyan sa picture, lahat po 'yan ay mga luma na. Hindi nga ako nagkakamali, mga obsolete na yang mga yan. Pero ang tanong, paano pong nagkaroon ng mga yan ang Hezbollah? 'Di ba? It's a good question eh. Now, alam niyo ho ba, ang ginawa ng mga ito pala ay hinijak nila. Ang ginawa ng Israel, so, kasi alam nila na yung mga taga-Hezbollah matatanda na. Okay, mga masanay gumamit ng pager. Diba? Yan ang pamalit sa landline eh. No. At paniniwala nga that if you are using a pager, hindi ka matatrack. So, ang ginawa ng Israel ay prenogram nila na etong mga pager na to, itong mga battery nito ay sasabog. Ngayon, ganun din itong mga walkie-talkies. And a day before of the explosion, nagpasabi na ang Israel sa Amerika. Pero wala akong kinalaman ng Amerika. Pinaalaman lang nila ang Amerika, we are doing something nasty sa mga Hezbollah. So you better watch out. Kayo pagbibintangan. And it happened. Sumabog, sila ho ang napagbintangan. Now, ito. Yan, sabi, Israel behind deadly pager explosions that targeted Hezbollah and injured thousands in Lebanon. Okay, so yan. Ito pong Gold Apollo Corporation Limited ay Taiwan po ito. Ngayon, ang ginawa kasi ng mga hinijak nila yung may dala nito, yung shipment. Nung hinijak nila, hindi nila alam pager ang laman. And since alam nila yung pager gamitin, ayun, ginamit ng mga tanga. Kaya yung iba kung may mga sugat, putol ang mga kamay. Meron ka nakitang video, kalas-kalas talaga ito. Pati daliri yung buto. Meron namang isa, butas yung ganito, yung tagiliran. Kita yung bituka sa loob. Kasi nilalagay sa bulsa yan eh, bandang kanan. Yung iba naman nagbabody bag, nilalagay yan dito sa dibdib, nakasabit. Kasi nga naman, syempre. Di ba? Yung mga hindi na po inabot, yung mga 90s, mga early, hanggang first half ng 90s. Hindi pala, second half ng 90s hanggang early 2000, nauso yan. So yung mga pinanganak ng panahon na yon, hindi pa nila ito alam, babies pa sila noon. So siguro nung nakita nila ito na, uy, okay ito, pwede pa naman gamitin dito. Diba? Display nila ngayon sa katawan nila. So yung mga makabagong tao, cool ang dating nila sa mga makabagong tao na, uy, ang galing nga, ano yun? Cellphone, nasa dibdib, nasa bag, cellphone, nasa bewang, nasa sintorera. Diba? Uy, cellphone, karampot lang, ang liit-liit, babasahin mo yung messages, kung di ka naman mahilig manood ng videos. Diba? So, anong nangyari ngayon? Nagkaboom. Di patay sila ngayon. Yung last libo-libo yung nasugatan. Diba? Ang galing ng diskarte ng Israel. Deception. Na-deceive nila. Etong mga, alam nila siguro na itong mga hayop na to, mga hijack ito. Ngayon, gagamitin nila kung ano yung makita nila na working, tapos pwede natin itong gamitin na from within, boom. Sabi rito, Hezbollah has vowed, gaganti raw sila to respond to an Israeli attack that killed multiple people and injured thousands across Lebanon on Tuesday. Then, when pagers belonging to members of the Iran-backed militant group exploded. Alam kasi nila na ang gagamit ay mga
mostly gagamit ay mga Hezbollah. And exposing a massive security breach and demonstrating the scale of Israeli intelligence. Paniwala kasi nila ay hinak ito ng Israel. Ako naman, di ako naniniwalang ito'y hinak. Ang paniwala ko po, kasi madidetect nila yan that merong hacking na nangyayari. Ang nakikita ko rito ay nakaprogram ito. May tawag dyan, nakalimutan ko yung tawag dyan Basta nakaprogram yan. Ang ganitong araw, parang virus nakalagay sa loob na pagka nakabukas ang iyong computer ng araw na ito, nang pumutok ang Chernobyl, so yung computer mo mabibiktima rin ng virus na to, ng Chernobyl virus. Sira ang iyong mga system, program mo. Kaya sabi, a child was among at least 9 killed in the blasts, which wounded about 2,800 people in Lebanese health minister. At least 170 people are in critical condition, he said. Though the nature of the other injuries is unclear, the attack underscores Hezbollah's vulnerability as its communication network was compromised to deadly effect and follows a series of targeted assassinations against its commander. Ito naman yung sumunod na araw po, mga kababayan. Kahapon ito. Walkie-talkie devices. Ang walkie-talkie at least parang cellphone, di ba? Pero ang laki nito Alam niyo ba, itong model na to ng ICOM, tinigil na po ng Japan ang pagpuproduce nito. Kasi natuklasan po ng ICOM na itong model na ito ay may mga nakakuha at kinokopya. At yun na nga, nakasama sa hinijack nila, ayun, kaboom din ho sila. Diba? Husay. Lebanon's communication ministry said walkie-talkie devices that exploded on Wednesday were discontinued model made by the Japanese firm ICOM. Yan. The radios were not supplied by a recognized agent, were not officially licensed, and had not been vetted by the security services, the ministry said. Kasi nga hinijack nila ICOM has not responded to a CNN's request for comment, blah, blah, blah. And then, but on the website daw, nakalagay ron, it's been discontinued in almost all models in current circulation are counterfeit. So, this model was counterfeited by Israel. Tapos, nilagay nila sa isang sasakyan together with the pagers. They were expecting na ito ay aagawin ng mga Hezbollah. O yun, nung nakuha nila, akala nila, maganda to, mapapakinabangan. Mag-ano tayo, Mayday, Mayday. Roger, mag-Roger sila. Diba? Yun yung matindi, yung pag nagro-Roger sila, tapos biglang kaboom! Tatamaan sila sa mukha. Diba? Alright? Ako kasi, para sa akin kasi, yung ginagawa nila, hindi na lang nila pabayaan na yung coexistence ng mga Israeli at saka nitong mga Palestino doon sa Israel. Although nakalagay naman kasi sa kasulatan yan, di ba? Pero bakit hindi nila sikapin na mag-coexist? Meron namang mga communities dyan na coexistence sila ng mga Arabo, ng ibang mga Israeli at saka mga Palestino. Meron lang talagang mga terorista dyan na gusto talaga ng gulo. Na ang gusto talaga nila is annihilation of the Jews, ng mga lahing Hudyo. Yun ang gusto nilang mangyari. And too much effort ginagawa nila para matupad yan. Di ba? So dapat, na lang nila para hindi ganito na nagkakamatayan. Tignan nyo nangyari doon sa mga Hamas. Di ba? Yung mga Hamas lupa, o ano nangyari ngayon? Marami na sa kanilang nakabaon sa lupa. Kawawa yung nadadamay ng mga ordinaryong civilian. Di ba? Kaya sabi ko, dapat ang mga ito nilulusob na ito biglaan. Kaya lang, di ba? Kailangan muna silang unti-unting pahinain, and then afterwards, then saka na yan lusubin ng mga Western countries. Pati sunod nila yung Yemen na sobra ng perwisyo. Okay? Yeah, parang raw sa pelikulang Die Hard 5. Noon pa sila nag-aaway-away. Di ba? Okay? So, iwan na natin. So, just an update. Natuwa lang kasi ako rito sa ginawa na to ng Israel. Sobra kasi,
'Di ba? Noon pa talagang bakit nila dinudurog ng palagi na lang binobomba yung Israel, 'di ba?